tayo pong lahat ay tumayo as we welcome the Word of God through Reverend Jace Baga. Malakas na balakbak para sa Diyos! Tayo po ay manalangin. Lord, we continue to invite you sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Lord, yung series namin about the unseen realm. Ay marami po kaming matutunan dito, Panginoon, especially sa gift of prophecy na aming pinag-uusapan ngayon. And lumalim ang bawat isa sa amin sa mga knowledge na ito. At ganoon din, Lord, magamit mo rin kami to prophesy sa mga kapatiran namin, makapag-encourage, makapagpalakas. At ganoon din, Lord, magamit niyo po kami in times na mayroong mga crisis katulad nito. Lord, we thank you and bless you in Jesus' name. Tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Welcome po sa church, and kahit po alam ko binaha ang mga lugar at yung papunta nyo po dito, kayo ay nandito ngayon, kagabi grabe pala yung baha kahit doon po sa labas ng hospital. Yung papuntang Juan Luna na doon sa Pabelia, hanggang Bewang, Kaya grabe pala yung mga nangyayari. But salamat po sa inyong pagpunta, and na-appreciate namin ang presence nyo po, pati yung mga pastors natin dito. Meron tayong hindi naman deep teaching, pero ito yung kailangan malaman ng bawat mga mananampalataya na nabubuhay po tayo sa isang realm. Oo, meron tayong physical realm na hahawakan, naaamoy, lahat ng senses natin, pero greater than our five senses, may tinatawag na unseen realm. Hindi mo ito nahahawakan, hindi mo ito naaamoy, hindi mo ito nakikita, pero totoo siya. And noong mga nakaraan, katulad ng topic natin about the voice of God, talagang ang Panginoong Diyos, kahit sa kapanahunan natin, pwede magsalita sa ating mga buhay. Gumagamit din siya ng mga physical na mga bagay. Physical, of course, mga tao rin. Pero sa totoo lang, sometimes may magko-connect sa ating mga buhay from the voice of God. Pwedeng may impression, pwedeng may vision, na talagang magpapakita sa atin ng mensahe ng Panginoon, pwedeng sa personal life natin, pwedeng sa church, sa ibang tao, at higit sa lahat, sabi naman ni Paul, kailangan daw tayo magamit sa tinatawag na gift of prophecy. Kasi nakapag-encourage to sa church, lalo na sa mga taong nangihina spiritually, physically, at mayroon sila mga challenges sa kanilang mga buhay. Kaya pakita muna natin the gift of prophecy. Ito po yung topic natin. Actually, ito yung third topic ng unseen realm. At nabanggit ko po sa inyo, wala na po tayo sa part 1 and part 2 nito. Kaya pasensya na po sa mga hindi po nakasunod ng mga nakaraan. Pwede nyo na lang po tignan kung nasaan na tayo ngayon. Pero nasa part 4 na po tayo ngayon ng ating pinag-uusapan. At sa part 4 po na ito, balikan lang natin saglit yung slide natin sa slide 75. Natandaan nyo po, ang pagdating sa prophecy, ang goal po ay hindi mapahiya yung taong pinagpa-prophesayan or yung mga grupo ng tao or bansa na parang wala na silang mukhang maihaharap. Hindi po ang goal ng prophecy ay mang-condemn ng isang tao, kundi ang goal po talaga ay repentance. Sabihin nga natin yon, repentance. Na sila ay lumapit sa Panginoon. Pwede nga ma-expose yung hidden things sa ating heart, pero hindi dapat expose lang. Kailangan i-encourage din sila na lumapit talaga sa Panginoon, madirect kay Jesus, at mapapurihan din si Jesus sa bagay na yon. At bukod doon, sa part 4 ngayon na ating pag-uusapan, and medyo po magiging mabilis lang tayo ng konti at nawa makasabay po kayo, ang prophecy po ba ay nakakapag-predict ng future? Hindi po ito yung hula ni Rudy Baldwin, or kung sino mang kilala nyo po na magaling manghuhula. Ang prophecy po, sa totoo lang, ay hindi po yan yung prediction lagi. Okay?
Pero, actually, next slide please, kapag po nagpe-predict o merong prediction sa prophecy, minsanan lang naman po talaga yun. Hindi siya araw-araw pinipredict yun mangyayari kinabukasan sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Actually, bihira siya. At mga crucial na mga sitwasyon, yung mga pinipredict talaga. Pwedeng personally sa buhay ng isang tao or sa mundo as a whole. Katulad na lang na nangyari sa Acts chapter 11 verses 25 to 28. Ano po ang sabi? Acts chapter 11, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Si Saul po ay si Apostle Paul. And when he found him, he brought him to Antioch. Nasaan po sila? Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. And the disciples were called Christians first at Antioch. So, marami silang tinuruan, talagang marami silang dinisciple, pero nakita natin, kaya sila tinawag na Christian, hindi po dahil good thing, kung hindi actually kaya nga tinawag na Christian, pang-aasar po yun. Okay? Huwag niyo pong isipin na parang, Christian yan, parang maganda kagad yung tingin nila 2,000 years ago. Actually, negative. Pag sinabing, tagasunod ni Christ, ibig sabihin, papako rin yan katulad ni Christ. Yun po yun. Okay? Mamatay din yan katulad ni Christ. Yun po actually ibig sabihin ng pagiging Christian 2,000 years ago sa lugar ng Antioch. So, dahil may great persecution ngayon, verse 27, tingnan niyo po ang sabi, basahin natin sabay-sabay, during this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. Okay, doon muna tayo. So, tingnan niyo nakalagay, no, some prophets. So, nung time pala ng early church, meron talagang mga prophets, hindi lang apostles. Pero let me remind you nga mga kapatid, sa panahon natin ngayon, wala naman talaga pong matitrace na mga line ng apostles or prophets mula dun sa early church. Okay? Meron, syempre, mga priests, pastors, bishops, ganyan. Pero pagdating sa mga prophets and apostles, wala eh. Pero we believe na yung gift ng prophecy nag-exist pa rin sa kapanahunan natin. Pero kahit halimbawa si bishop, nagagamit siya ni Lord mightily sa mga churches, nagpa-prophesy, nangyayari nga talaga yung mga bagay na yon sa mga churches, sa mga buhay ng mga tao, hindi natin tinatawag si bishop na Prophet Ferdinand Baga. Okay? Pero naniniwala tayo dun sa gift na yon na nagfa-function pa rin talaga siya hanggang ngayon. Intindihan po natin? Okay? Ngayon, sabi dito, one of them, yung mga prophets daw na yon, named Agabus. Si Agabus, sabi, stood up and through the Spirit predicted. So kung kayo po ay nandito last week, si Agabus po ay isang prophet. Tinawag siyang prophet Agabus. Ano? At anong sabi? A severe famine would spread over the entire Roman world. So, actually, pag tinignan niyo po ito talaga sa history, nangyari talaga yung famine. Hindi po ito yung mga 100 years pa bago mangyari. 1,000 years pa bago mangyari. Pag tinignan niyo po, no? Sabi dito nakalagay, happened during the reign of Claudius. Next slide please. At pag sinearch niyo po, ano nangyari nung reign ni Emperor Claudius, ibig sabihin, nung 41 CE hanggang 54 CE, meron daw pong famine na nangyayari sa Roman world noon. Ang sabi, severe regional food shortage, famines, kasama yung Judea, Greece, Egypt, Rome, ganyan. Ano? Diyan mismo, nagkaroon talaga ng tagutom. At tignan nyo, no? Hindi mga Christians yung nag-confirm, actually mga non-Christian na historians. Sino yon? Si Josephus, Suetonius, Tacitus.
documented this crisis and the intense political instability they caused. So, nangyari yung sinabing prediction na yon ni Agabus. Pero dito niyo po mapapansin, hindi siya nauulit every chapter. Bakit? Manonotice niyo po, next slide, na ang predictive prophecy ay tinatawag na relatively rare. Bihira. Okay? Kaya pag na-notice niyo rin po, kahit si bishop or ibang mga taong ginagamit na meron silang gift of prophecy na ito, nagmo-move talaga sila dyan, hindi kapag ini-invite sa church, every anniversary, may word si Lord. Sometimes wala talaga. Kasi ang prophecy na predictive, rare, bihira. Bakit? Kasi pag tinignan natin siya sa New Testament, ang goal niya ay hindi yung mag-predict ng future talaga. Pag sinabing prophecy, next slide, nag-i-strengthen daw ito ng mga mananampalataya para sila manatiling tapat sa paglilingkod sa Diyos. Amen? And hindi lang natin na-realize, kasi nababasa kasi natin ito, English-Tagalog, di ba? Itong Bible natin ngayon. Pero alam yan ng mga Greek kapag binasa nila yung manuscript mismo ng New Testament pagdating sa Book of Acts. Notice mga kapatid, sa verse 27, Acts chapter 11, tignan natin, during this time, sabi daw, some prophets, ano nakalagay? Came down. Sabihin nga natin, came down. So, sabi, from Jerusalem to Antioch. Actually, pag pinag-aralan nyo, geography, parang, bakit came down? Yung Jerusalem sa mapa, sa totoo lang po, hindi naman galing sa taas. No? Sa map. Kundi galing siya sa baba. Next slide, please. Ayan, pakita natin. Yung Antioch, kung mapapansin nyo, nasan siya? Northern part. No? Tapos yung Jerusalem, nasa lower part. Actually, pag yan, binasa nyo kahit sa Old Testament, New Testament, si Jesus bumaba from Jerusalem or Jericho, ganyan, sinabing ganon. Mapapansin nyo yun na merong tatlong mensahe yung word na came down or bumaba. Unang mensahe nun is geographic or physical travel. Talagang halimbawa, sinasabi na mountainous yung Jerusalem, tapos bumaba sa lugar ng Antioch, ibig sabihin kapatagan. Pero sa totoo lang, pag tinignan nyo po, ang lugar ng Jerusalem, hindi naman siya bundok. Okay? Patag siya. So parang kung makikita nyo kaagad ngayon, kung geographic yung pinag-uusapan dito, malayo. Kasi north na nga lang, Antioch, baba, Jerusalem. Pag sinabing came down, bumaba ka, malabo. Hindi rin naman nasa bundok ang Jerusalem at Antioch, hindi naman siya plain lang talaga. So ano pa iba? Pwede daw ito mag-hint ng actually spiritual condition. May mga believers na pwedeng nangihina. Malalakas yung mga nasa Jerusalem. Pero pag sinabi ngayong prophets came down, ibig sabihin, mapapansin nyo po na merong, yung pagbaba nila, ibig sabihin nandoon sila sa lugar na mga medyo may struggle talaga matindi. Pwedeng sa spiritual life nila, personal relationship with God, etc. At po pwede rin po itong came down, or dito mismo na tinatawag na bumaba sila, ay isang supernatural descent. Paano supernatural descent? Pag tinignan nyo po yung context ng Acts chapter 11, makikita nyo po na ginagamit yung word na yan na came down or pagbaba actually sa Holy Spirit. No? So, supernatural descent in a sense na ginagamit ng Holy Spirit itong mga prophets dahil anong ginagawa ng Holy Spirit? To encourage, to support the believers. Amen? So, in a sense, sinabi ngayon na prophets came down as the Spirit came down dun sa mga mananampalataya para magamit sila, ma-equip sila. Ito rin naman mga prophets, ginamit ng Holy Spirit
para bumaba at mag-encourage sa mga believers. Tignan nyo ngayon, ano? Makikita nyo, balikan lang natin yung verse. Balik lang tayo sa slide. Yan, no? Tignan nyo, no? Sabi, some prophets came down mula sa Jerusalem to Antioch. And, tignan nyo nangyari, sabi, predicted that severe famine would spread over the entire Roman world. So, meron talagang taggutom. Balikan lang natin yung verse, 26 sa Acts chapter 11. Tingnan nyo nakalagay, muli, ulitin ko po sa inyo, the disciples were called Christians first at Antioch. Ba't nga sila tinawag na Christians? Negative po yun, yung connotation na yun. Okay? Just like Christ, tagasunod kayo ng Christ na pinako sa cross na sinumpa. Yun yung meaning nila. Okay? So itong mga taong to, mga tagasunod ng sinumpa. Nakuha niyo po yun? Matindi ngayon palang persecution yung nararanasan nila. Kaya kung makikita niyo po, ayan, makikita niyo po ngayon na talagang itong came down na ito, kaya ito pinredict ni Agabus, ginamit siya ng Holy Spirit, hindi para maging sikat si Agabus, kung hindi para ma-encourage yung mga mananampalataya. Nakuha po natin? Okay? Move na tayo. Part 5 natin. How do we test prophecy? Pastor, sige. Tama na si Agabus. Paano naman natin malalaman kung totoo ba talaga yung mga prophecies na ito? May naririnig po kayo siguro sa mga ibang pastors, sa YouTube. Paano natin malalaman na talagang galing kay Lord itong mga prophecies na ito? Kasi, tingnan niyo po ang sabi ng 1 Thessalonians 5 verse 20 to 21. Pakita natin please. Do not despise prophecy. So, sinabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, kung may nagpa-prophesy, huwag niyo kaagad sasabihin na hindi kay Lord yan. Di ba? Halimbawa, may false prophet. Hindi sinabing huwag niyo na paniwalaan lahat ng prophecies. Kasi sabi nga ni Paul, do not despise. So, hayaan yung may prophecy. O, hindi nyo ma-distinguish? Ano sabi niya? Verse 21. Test everything. Come on, say it with me. Test everything. Subukan nyo lahat ng bagay. Talagang, kung totoo, yung prophecy nila, kailangan subukan nyo kung totoo talaga. Consistent dapat yan. May proof dapat yan. At anong sabi? Hold fast what is good. So meron tayong tinatawag na 5 biblical tests. Paano natin masasabi na itong bang prophecy ng taong ito ay mapagkakatiwalaan or talagang totoo? Una, tanungin muna natin. Kasi nga, test, di ba? Next slide. Halos kaparehas siya ngayon nung mga nagdaan nating na topic. Paano natin mako-confirm kung voice of God. Pero may dagdag ito or may pagbabago later on. Pero una talaga sa lahat, sa scripture, sa Bible, kailangan nag-a-agree. Hindi pwedeng, halimbawa, sinabi ng God the Mother, babaha, bumaha nga, di ba? Tama? Kinabukasan, halimbawa, nagbaha talaga. Hindi ibig sabihin nun, papaniwalaan mo agad. Kasi bakit? Kahit totoo na nangyari nga, pero anong sinabi daw niya? Galing daw kay God the Mother. Nasa Bible ba yun? Yun ba talaga yung pinag-hold na doctrine ng mga Christians nung time na yon? Hindi. So ba't mo tatanggapin porkit lang nangyari? Naintindihan ho natin. Naintindihan ho natin. Okay? So kailangan nasa scripture siya. Okay? Kasi bakit? Next slide. The Spirit who inspired scripture
will never oppose Scripture. Hindi niya kakalabanin ang sarili niya. Nakuha po natin? Kaya, halimbawa, let's say may nag-predict. Sabihin natin na, next week, magkakaroon ng earthquake. Nasa Bible, di ba? Anong sabi? Magkakaroon naman daw talaga rin ng earthquake. Sa iba, parang negative yun, ganyan. Pero, sa totoo lang, the Bible also confirms na magkakaroon talaga nun. May iba nagsabi, hindi magkakaroon ng earthquake na simula ngayon. Wala nang earthquake na mangyayari sa buong mundo. May nagsabi rin ng ganon. So anong papaniwalaan mo? Nakalagay sa Bible na there will be famine, there will be earthquakes palalo. So, ano ba yung nakalagay sa Scripture? Babalik ka doon. Nakuha po natin? Nakuha po natin. Kaya there are things na nag-hold, may sinasabi yung Scripture, may pinangahawakan yung Scripture na mga beliefs, doctrines, hindi ka pwedeng maging against doon. Kaya pipigilan mo. Hindi pa darating si Jesus Christ at hindi na siya darating magpakailanman. Hindi pwedeng ganon. Kasi bakit? Darating talaga ang Panginoon. Next slide please. Pangalawang question, does it exalt Jesus? Si Jesus ba yung naitataas? O sabihin na natin, kung hindi si Jesus, ang Diyos mismo yung naitataas. Or, parang, nung nagsabi siya ng ganun, wow, aba, lagi nang nagpa-prophesy itong taong to. Mukhang magaling nga talaga siya. Parang napofocus na dun sa tao na yun. No? Halimbawa, sinabi niya, katulad ng mga nagdaang prophecy ko na nagkatotoo, eto ngayon ang sinasabi ng Panginoon. Narinig mo, nagkakatotoo pala yung mga prophecy niya. Sino na-exalt ngayon? Yung tao, pwedeng hindi na si Jesus. Okay? Kailangan, sa totoo lang po, mas nag-glorify si Jesus. Bakit? Kasi kapag mas nag-glorify yung nagpa-prophesy, kesa kay Jesus Christ, kailangan mo na ngayon mag-ingat. Okay? Kailangan mo na ngayon mag-ingat. Next, third question. Yung prophecy ba na narinig mo, natanggap mo, nagpo-produce ba yon sa buhay mo na maging maayos yung relationship mo kay Lord? Nagiging holy ka pag nung narinig mo yon, talagang inaayos mo ngayon yung buhay mo, hindi ka minamanipulate, no? Yun ba yung napoproduce? Or, ibang bagay, mas lalo kang sumama, mas lalong di gumanda yung mga pag-uugali mo, mas hindi ka naging faithful dahil doon, mas lumaki yung ulo mo nung nagsimula yung prophecy na yun. Actually, pwedeng hindi yun galing kay Lord. Kasi bakit? Next slide. Ang totoong prophecy po ay nagli-lead sa kabanalan. Hindi sa manipulation, hindi sa takot, at hindi po ito nagtataas ng ibang tao. Amen? Nagiging makadiyos ka lalo dapat. Nagiging maayos ang iyong buhay. Kinokorek ang pamumuhay mo. Kung may mali ka, nafe-feel mo na mali ka. At gusto kang baguhin ng Panginoon sa bagay na yon. Fourth question, tanungin mo naman ngayon. Kung yun nagsasalita ba na yon, next slide please, ay mapagkakatiwalaan. Is the messenger trustworthy?
Mapagkakatiwalaan ba yun? Paano mapagkakatiwalaan? Baka marami na siya naging ganoon na prophecy or mga bagay na sinabi, hindi naman talaga nagkakatotoo. O kaya ganito, no? Alam mo na yung chismis dun tungkol sa isang tao. Pero nung nilapitan mo siya at pinag-pray, as if parang wala ka pang alam dun sa buhay niya. Pero yung totoo, meron ka na palang alam. Halimbawa, alam mong meron siyang kabit. Tapos, pinag-pray mo, sabi mo pa, sinabi ng Lord sa akin na meron kang kabit. Pero hindi naman si Lord nagsabi. Sino nagsabi? Yung nang chismis sa'yo. Na ganon. Pero sinabi ni Lord sa'yo. Parang as if, wow, So, trustworthy ba talaga yung tao na yon? Baka alam na kasi yung kalagayan beforehand bago nagsabi. Okay? May mga ganyan. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, merong mga so-called quote-unquote prophets sa ibang bansa na talagang nasasabi nila kung ano yung pangalan ng aso, saan nakatira, ano yung buong pangalan. Yun pala, nahuli na sa Facebook galing yung source nila. May ganito, halimbawa daw, nasa conference. Tapos may mga nagko-comment, di ba? Ay, pupunta po ako dyan sa conference natin sa linggo. Halimbawa, ganun, E di may mag-asawa, gusto nilang i-test yung prophet. So, nagpe-pray sila, ganyan-ganyan. Ginawa nila, gumawa sila ng dummy account sa Facebook. Halimbawa, sabihin natin, Juan Luna, pangalan. Naglagay sila, yung mukha, iba, ganyan. Talagang nakalagay lahat ng detalye, tas in-AI nila yung mga pictures. Tapos nag-comment sila dun sa conference post na yon. Alam nyo, pagdating nung conference, sabi nung in-invite na yon, meron ba ditong pangalan Juan Luna, nakatira sa ganito, nakaganyan. Tapos nagtinginan yung mag-asawa. Sabi nila, teka, yun yung gawa-gawa lang natin na account sa Facebook. Nakita niyo ngayon yun? May mga ganun. Kailangan aware tayo. Amen? Ang tahimik kayo lahat, Kaya, next slide. Character matters more than charisma. Hindi yung magaling magsalita. Hindi yung talagang iba yung dating nila. Kundi important is character. Sabi mo sa katabi mo, character, kapatid. And last but not the least, fifth question, nako-confirm ba yung sinabi nila, kung predictive yun, ng panahon? Nangyari ba talaga? No? May na-prophesyan si Bishop, sabi niya, nakikita ko yung church mo, mag-grow kayo to tens of thousands. Tapos recently, sabi sa akin, ninong ko po kasi yun sa kasal, sabi niya sa akin, alam mo Jace, noon, pinangahawakan ko lang yun. 150 lang yung members ko. Basta sa akin, nasa puso ko lang yun. Ngayon, umaattend na sa amin, almost 2,000. Sabi niya, hindi na malabo. So, by time. Amen? Ano pa? Scripture. Nako-confirm ba yung sinabi nila sa scripture or contradicting? O kaya, church leadership. No? Baka kasi may nagsasalita halimbawa, dito, hindi daw tayo, sinasabi ng Panginoon, hindi tayo sa PBS gagamit sa December 8. Mga ganyan. Di ba?
Halimbawa, may nagsabi ng ganon. Oh. Biglang papaniwalaan mo na ba yon? Confirm ba yon ng church leadership o hindi? Doon natin din matitest yon. Nakuha po natin? O kaya, kahit maganda pa sinasabi ng Panginoon, ibigay nyo ang mga tithes and offering nyo lahat kay Bishop. Member yun, halimbawa. Kino-confirm ba ng church leadership yung ganon na sistema? Hindi porkit, ito kasi, ginagamit ng manipulation, mga kapatid, pag sinabi na talagang sinasabi ng Panginoon. Siyempre, di ba, pag sinabi ng Panginoon, wala ka ng mga dun magagawa dun sinabi na ni Lord yun Di ba, parang, shut up ka na. Sabi ni Lord sa akin, ito yung dapat mong gawin, kaya wag mo na kausapin. Gawin mo na lang. Di ba? Ginagamit actually, pwedeng magamit yung word na sinasabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa akin para makapagmanipula ng iba. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Now, next slide. Malalaman po kung totoo ang isang predictive prophecy kung nangyari nga talaga yun. Kaya wag nyo kagad tatanggapin. Halimbawa, nakikita ako, pastor, hindi kayo dito magtatayo ng simbahan. Dito kayo sa ibang lugar, ganito. Then, maganda naman talaga, di ba? Magtatayo sa ibang lugar ng church. Pero baka hindi yun yung word ni Lord. Nakapagtayo kayo, hindi doon. Tapos mas lumago yung church kung nasaan pa kayong lugar. Then, kaya, isa, sa word ni Lord is, kung mako-confirm ito, kung nangyari talaga siya. Kaya, alam nyo po, sa Second Temple writings ng Old Testament, meron niyang tinatawag na Tanakh Bible. No? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Na nandoon, nakaseparate yung mga prophets, historical books sa Old Testament. Ganyan. Paano nila nalaman na itong mga prophet na ito, sina Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, pati yung mga minor prophets, sina Amos, ganyan, Obadiah, etc. Paano sila legit na sila talaga yung totoo? Mako-confirm yon sa mga naging actions or mga sinabi rin nila. Naintindihan po natin? Kasi sa panahon din po nila, ang daming false prophets. Naintindihan po natin? So example natin kay Jeremiah. Bakit yung book of Jeremiah, tinanggap siya sa Second Temple writings? Tingnan nyo samantalang nung panahon din ni Jeremiah, may isa pang prophet. No? Next slide. Tingnan natin. Jeremiah 28 verses 1 to 4. May prophecy po sa mga exile sa lugar ng Babylon. Ito niya sabi, in the 5th month of that same year, the 4th year, early in the reign of Zedekiah, king of Judah, the prophet Hananiah, son of Azur, who was from Gibeon, said to me in the house of the Lord, in the presence of the priests and all the people. Anong sabi daw nito ni Hananiah na prophet? Next slide. Anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. I will break the yoke of the king of Babylon within 2 years. I will bring back to this place all the articles of the Lord's house that Nebuchadnezzar, king of Babylon, removed from here and took to Babylon. Verse 4, sabay-sabay natin basahin. I will also bring back to this place Jehoiachin, son of Jehoiakim, king of Judah, and all the other exiles from Judah
who went to Babylon, declares the Lord. For I will break the yoke of the king of Babylon. So, ito yung prophecy mula kay Prophet Hananiah. Now, next slide. Kailangan i-compare natin siya dito sa prophecy ni Jeremiah. Sa Jeremiah 29, verses 4 to 14. Okay? Kung mapapansin nyo ngayon, ang ganda naman nung nung prophecy ni Hananiah. Balikan lang natin saglit. Tignan nyo nakalagay, 2 years. Balikan natin, onti pa. Ayan. Within 2 years, babalik na daw sila. And tignan nyo sabi, I will bring back to this place. I-restore ko lahat. Maganda? Amen. Gusto ba natin nun? Amen. Pero, hindi porkit maganda, galing na agad kay Lord. Hindi porkit maganda sa pandinig, realistically speaking, okay na. Tingnan natin yung sinabi naman ni Jeremiah. Kasi parang itong kay Prophet Hananiah, gusto na nila kaagad, nagmamadali silang umalis dun sa lugar ng Babylon. Tingnan natin Jeremiah 29, verse 4, anong sabi? This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Ito yung sabi, build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Imagine niyo, ang mga Israelites, dinala sila ni Lord sa promised land. Di ba? Then, inalis sila doon sa exile. Siyempre, di ba, ang feeling nila ngayon, nasa ibang lugar na sila. Yung dati nilang culture, hindi na nila culture. Kung ano yung kinakain doon sa lugar na yun na yung kakainin nila, hindi yung pagkain nila noon. Di ba? At yung bahay nila, dahil iniisip nila nung una, aalis din naman kami kaagad dito, ba't pa ako mag-i-invest ng bahay na matino? Iba yung message ngayon ni Jeremiah. Sabi niya, diyan kayo. Mag-build kayo ng bahay. Diyan na kayo tumira. Diyan niyo, settle down. Diyan na kayo tumira. Next slide. Verse 6. Ano sabi? Sabay-sabay natin basahin. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. So parang, diyan na kayo tumira. Samantalang kay Prophet Hananiah, aalis din tayo dito agad. Si Lord the Lord will fight for us. Ibe-break niya yung chain na ito ng Babylon sa atin. Ito naman, sabi ni Prophet Jeremiah, hindi tayo papaalisin agad ni Lord, settle down. No? Mag-adapt tayo kung nasan tayo ngayon. Next slide, verse 7. Also, seek the peace and prosperity of the city. Tingnan nyo ngayon, Parang galit na galit kasi yung dating din ni Hananiah dun sa lugar ng Babylon. Tingnan nyo, balikan lang natin saglit yung sinabi niya sa verse 4. Verse 4 ng Jeremiah 28. Yung chapter 28. Balikan lang natin. Yung sa bandang dulo, makikita nyo, nakalagay, for I will break the yoke. So, di ba parang, pag sinabing break, parang talagang may piniglas na ganun. So, makikita nyo parang somewhat aggressive tone dito. Then, ang sabi ngayon, hindi, huwag kayong makipag-away. Sabi ngayon, verse 7 ng Jeremiah 29, yung kapayapaan nung syudad, ito yung pag-pray nyo. Tsaka sumagana sila. Huwag nyo sila susumpain. Tignan nyo, iba ngayon yung tone. Then, to which I have carried you into exile. Sabi, tignan nyo pray to the Lord
for it. Because if it prospers, you too will prosper. Next slide. Verse 8, yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Bakit sinabi na yes? Kasi parang sinasabi daw dyan na merong anong tawag sa ganon, yung question na hindi nangihingi ng tanong pero may tanong. Na parang, talaga? Yan yung sabi ni Lord? Sabi ngayon ni Jeremiah, yes. Ito yung sinasabi ng Almighty God. Do not let the prophets, ito ngayon, sino yung prophets na yun? Sina Prophet Hananiah, pati ibang prophets na nagsasabing, lalabas agad tayo. Prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. Then, next slide please. Verse 10, this is what the Lord says. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa inyo. Kung sinasabi nila 2 years lang, ito yung totoo. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Pufulfill ko yung promise na ibalik kayo dun sa promised land. Then, verse 11, tinan niyo sabi, ito na yung favorite verse ng marami, pero at least naintindihan natin yung context ngayon. Nagets niyo ngayon? Ano sabi? Tinan niya, may encouragement, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pero yung sinasabi dito ni Lord sa mga Israelites, iba dun sa gusto nila. Nakuha natin? Yung gusto kasi nila, makaalis agad sila. Pero iba yung plano ng Panginoon. They think na mas better na 2 years lang, umalis na agad sila. Di na sila magplant ng garden, magtayo ng bahay. Pero sinasabi, Lord, iba yung plano ko sa inyo. Then verse 12, tinan niyo sabi, kaya ko kayo dinadaan sa mga ganito, tinan nakalagay then you will call on me and come and pray to me. And I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Isa sa napansin ko, dun sa prophecy ni Prophet Hananiah, walang mention dun na magkakaroon ulit ng connection ang people of God at ang Diyos. Laging, hindi, papaalisin lang tayo dito. Good news lang yung mangyayari. Hindi na di-deal yung current condition nila. Kasi, kaya nga sinabi dyan, you will call on me and come and pray to me. Bakit? Hindi nyo na kasi yung ginagawa. Nakuha po natin? Nakuha po natin. Next slide please. Tama po, verse 14, anong sabi? I will be found by you, declares the Lord. And I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord. I will bring you back to the place from which I carried you into exile. Next slide, please. Tingnan nyo ngayon, Kanina, bago tayo nagsimula, ang goal, hindi mapahiya at walang mukhang maiharap. Di ba? Ang goal talaga ng prophecy is, una, repentance. Manumbalik yung relationship ng bansang Israel, particularly yung mga na-exile sa Panginoon. At bakit yung kay Prophet Jeremiah yung nailagay sa canon ng Scripture at hindi yung kay Prophet Hananiah? Kasi 2 years na, 3 years na, 4 years na, hindi pa rin sila nakakaalis ng Babylon. Not until mangyari talaga yung 70 years, doon lang nakabalik. Nakuha po natin? Nakuha natin. And kung mapapansin nyo po, doon sa
prophecy ni Hananiah at ko-compare mo siya kay Jeremiah ang kompleto. Di ba? Na hahanapin niyo ako. Laging si Jesus yung hahanapin. Di ba? Pansin niyo yun? Hindi yung basta papaalisin kayo ni Lord dito, lalabas din tayo dito. Talagang yun yung goal. Umayos yung relationship. At mapapurihan ang Panginoon. Amen? So makikita nyo ngayon yung kaibahan ng prophecy talaga sa isang false prophecy. Ang isang false prophecy, hindi niyan, kung halimbawa may sin ka talaga sa buhay mo, hindi niya yun pag-uusapan. Hindi niya yun pag-uusapan. Kung halimbawa, hindi ayos yung relationship mo kay Lord, hindi niya yun ko-confront. Pero kung totoong prophecy yun, it will direct you back to Jesus. Amen? Encourage ka niya. Kaya tingnan nyo, no? Pag tayo, kahit nga yung verse 11 ng Jeremiah 29, nakukote yan ng maraming mga tao. Bakit? Para ma-encourage din sila. Kasi isa yun sa goal din ng prophecy, to encourage us. Amen? Kaya, don't withhold yung ganoon na mga mensahe po sa inyo ng Panginoon. Kasi, actually, kahit kami mga pastors, we need yung prophecy. Huwag niyo pong isipin na, prophecy, si Bishop lang nakakagawa yan, si Pastor Jace lang. Yung mga pastor lang nakakagawa nun. Sa totoo lang, si Paul, ina-encourage niya sa 1 Corinthians chapter 14 na i-desire daw natin na tayo ay mag-prophesy. Bakit? Para makapag-encourage talaga tayo sa iba. And alam niyo naman po nangyari sa family namin, kami po ngayon, 18 days na kami sa hospital. And meron pa palang kailangan yung anak namin na medication, kailangan makompleto, kaya nakikita po na around 1 month or above yung tatagal po pala namin doon, baka end ng August pa or September, kung ano kalooban ng Panginoon, doon pa kami makakalabas. And matagal yung anak po namin sa NICU. Then, nisip nga namin kung malapit na rin kasi anniversary ng kasal namin, October 17, kung aabutin ba kami ng ganong katagal. Kasi meron din talaga doon sa NICU doon na 4 months na daw siya doon, ganyan, And nababanggit ko nga po sa inyo, iba rin talaga kapag nandoon kayo sa NICU. Talaga pong iba yung yung feeling ba, nakakasikip ng dibdib. Kasi maririnig nyo doon yung mga tunog na parang nakakapagpakaba, ganyan, may mga umiiyak din na mga nanay, babies, ganyan, may mga namatayan. Pero by God's grace, may mga ginagamit si Lord sa atin na nagsasabi na, Pastor Jace, nakita ko po na sa isang vision, panaginip, ganyan na hawak niyo po si baby habang kayo nagpipreach o kaya hawak ng angel of the Lord yung si baby Yesha, ganyan. May nagsabi rin na ginagabayan daw ni Lord yung anak namin. Sa totoo lang po, those people, kung kayo rin po yun nakikinig sa online, kung may message si Lord sa inyo po, sa amin, kailangan namin yun. Kasi baka nagpa-prophesy pala kayo sa amin. Amen? And sa mga pastors natin dito, encourage natin yung mga members din natin sa church. Maybe they are being used by God. Para sa ganun, nakakala kasi ng congregants, di ba, parang sina bishop yan, sina pastor yan eh. Wala na yan, encourage na lagi yan, o kaya sobrang na yan. Pero sa totoo lang, we need that encouragement as well. At gusto ko rin po kayo ma-encourage. Pakita nga natin picture ng baby namin. Ayan. Tangos ng ilong, Ayan. Ayan. So, nakasama po namin siya noong August 17, around 5 a.m. na. Ayan. Meron nakadilat siya na picture pero di ko na-send na eh.
Ay, nakangiti. Next slide pa. Meron pa ba isa? Wala na. Ayan, yan na yung last. Okay? Pag-pray nyo pa rin po siya, at kami rin, dahil sa, hindi lang po sa finances, kundi kahit din sa yung hirap din po kasi dun sa hospital, talagang strict sa lahat. Tsaka mahirap din po matulog dun. Tabi nga kami ni Mrs. sa pang isang tao lang na bed eh. Kaya mahirap po dun. Puyat din po ako talaga lagi. Tsaka lalo na po si Mrs. ngayon, lagi na siyang nagbe-breastfeed direct. So talagang kailangan niya ng strength. Amen? Now, bukod dyan, next slide. Next slide. Ayan. Okay? Ang crucial life decisions daw naman natin ay hindi dapat daw binabatay sa impressions sa ating puso lang. Halimbawa, ano yung mga crucial life decisions mo? Pag-aasawa. Honestly. Pagkakaroon din ng anak. Anong career yung tatahakin mo? Magpapastor ka ba? Magmi-mission ka ba o hindi? Yung bang mga turning point ng buhay natin? Hindi yun binabatay sa puso lang natin. Kailangan, may mga ibang leaders na nagko-confirm naman nun sa ating mga buhay. Okay? Kaya, sa totoo lang, pag binasa nyo po yung context ngayon ng Book of Jeremiah, nagagalit kay Jeremiah yung ibang mga leaders. Next slide. Ano sabi? Jeremiah 29 verse 28. Ito yung message kasi ni Jeremiah. Summary. Summary na to, no? Nung message. It will be a long time. Siyempre, di ba, parang sa mga leaders ng Israel at that time, parang, bakit nga ganun? It will be a long time. Tapos, build houses, settle down, plant gardens, eat what they produce. Pero later on, na-realize nila, ito yung plano ng Panginoon. Amen? Kaya tinan nyo, kahit si Isaiah rin, nakasama sa canon, scripture, kahit yung later part ng Isaiah, kasi doon din mababasa yung I'm doing a new thing. Now it springs up. Can you not perceive it? I'm making way in the desert. Diba? Meron ngayong streams sa desert. Ano yun? Ibig sabihin, si Lord may bagong ginagawa. At pwedeng iba yun dun sa iniisip natin na kaya niyang pagkilos. Kaya, dito natin makikita, ang false prophecy po pala, next slide, ay pwedeng galing kasi sa iba't ibang forms. Dito na rin tayo magtatapos. Last na natin tong slide. Minsan daw kasi, kaya nagiging false prophecy, direktahang panloloko. As in, direktahang panloloko. Para lang ma-please yung isang tao, sasabihan mo ng magagandang bagay. Direkta. O kaya, ayaw mong magalaw yung mga sensitibong bagay sa kanilang buhay. So, papababawin mo. Hindi mo i-confront. Tignan nyo, no? Yung kay Hananiah, ang pananalita niya, hindi niya kinonfront yung pagkawala ng prayer life ng mga tao, yung hindi na nakikinig kay Lord. Kasi tandaan nyo yung verse 12 ng Jeremiah chapter 29, pabalikan lang natin, verse 12. Jeremiah 29, verse 12. Anong slide yun? Ayan, no? Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Actually, hindi na yung ginawa ng Israel, kaya nga sila na exile. Inayaan na sila ni Lord na mapahamak. Kasi ayaw naman nila lumapit sa Panginoon. Ayaw na nila hanapin si Lord. Nakita nyo? No? So, pwedeng may gano'n na prophet, ayaw nilang i-confront kung ano yung issue. So, sugarcoat nila, tatago nila, hindi nila sasabihin kung ano yung mga bagay na ganyan. Pero sa totoo lang, sila yung mali. No? So, pwede yun. Diretsahang
panluloko. Ano pa? Pangalawa, minsan daw, nanggagaling daw yun, balikan natin yung slide, sa pagmamataas. Ay, nag-prophecy si Cyrus. Mas gagalingan ko sa kanya. Pa-prophecy ka rin ngayon. O kaya narinig mo isang pastor, ganda ng prophecy niya, mas gagandahan ko. So, pwedeng dahil sa pagmamataas po yun. O kaya ito naman, may na-reserve ka naman kay Lord, kaya lang baka sobrang excited mo lang. Sobrang excited. Baka si Hananiah rin, 70 years naman talaga sinabi sa kanya ni Lord, pero gusto niyang pabilisin. 2 years na lang. Baka napaka-excited siguro. Pero actually ito, no? Tandaan niyo po na pagdating sa prophecy, hindi talaga tayo dapat mapangunahan ng emotion, mapangunahan tayo dapat ng Holy Spirit. At minsan daw, dahil daw din ito sa hindi pagkakaintindihan, kaya nagiging mali ang mga prophecies. Paano hindi pagkakaintindihan? Ay, itong taong ito, iba yung ugali nito sa akin eh. Sige nga, sasabihan ko nga ito ng ganito. Yan. Nakuha niyo po? Pwede yun doon naman galing. Kaya tuloy nagkakaroon ng tinatawag na false prophecies. No? Ayan. Isang mabilisan lang, paano tayo magre-respond sa mga bagay na nalaman natin? Una sa lahat, don't fear spiritual gifts. Huwag tayo matakot sa mga bagay na ito na regalo ng Panginoon. Pangalawa, kita natin, huwag niyo po maging gusto lang na, gusto ko lang ma-experience. Kasi hindi yan sa experience eh. Kaya gift, hindi yan yung parang, gusto ko lang maranasan isang beses. Kaya yan gustong ibigay ng Panginoon dahil sa gusto kanyang magamit para sa pagpapatibay ng ibang mananampalataya. No? Next slide. Desire to be used by God. Katulad ng mga nabasa natin, hayaan mo na magamit ka ni Lord. And kahit sa amin, mga mananampalataya na nasa leadership, paggamit po kayo sa amin. Kasi kailangan din naman namin yun. Amen? Next slide. Last but not the least, stay rooted in Scripture. Kailangan talaga, sa totoo lang, nakalagay sa Bible or talagang reflected sa Bible din yung mga sinasabi rin natin. No? Hindi mo sasabihin na sinasabi ng Panginoong Diyos, eto na ang bagong Jesus Christ. Nako, delikado yun. Di ba? Jesus Christ ng Mindanao, ng Luzon. Ganyan. Di ba? Yun. Kaya, kailangan maging maingat po ang bawat isa sa atin. Amen? Tayo lahat ay tumayo. Lord, isa sa dalangin namin ay magamit mo po ang bawat isa sa amin. Be used by you, Lord, to prophesy. And we believe na kayo po yung nagre-raise up ng end-time prophets. Hindi man sa title yon, Lord, pero people with the gift of prophecy na kung saan mag-encourage sa mga maraming mananampalataya na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok ng kanilang mga buhay. At sa pagdating niyo, Panginoon, ready kami. Kung paano mo, Lord, niligtas, pinalakas, in-encourage ang mga mananampalataya noong panahon ni Emperor Claudius. Lord, alam namin in the future, in the last days, talaga magkakaroon din daw po ng severe famine. At nakikita namin yun, Lord, tumataas bilihin, gumagrabe rin yung baha. And sahod namin, di nadadagdagan. Nagiging masama rin ang mundo, corrupt yung mga officials. And wala kami, Lord, ibang magiging source of encouragement kundi ikaw lang.
Kaya dalangin namin, Panginoon, sa mga churches ng bawat isa na nandito, kahit sa mga pastors po na dinala ninyo, dalangin namin na mag-raise up kayo ng mga taong merong gift na ito ng prophecy para po ma-build up ang church, maging malakas lalo, at ma-strengthen kami para sa ganon, sa pagdating mo, faithful kami na haharap sa inyo. Lord, dalangin ko po, i-bless nyo ang bawat isa sa kanila. Layo nyo po nawa sila sa anumang mga masasamang tao, masasamang spirito. Makarating po sila ligtas at mapayapa, malayo sa anumang kapahamakan, at restore nyo po yung strength sa kanilang mga buhay. Kung meron man, Lord, silang baha na dadaanan, wala pong magkasakit, leptospirosis o anuman, Panginoon, makarating silang safe and sound, wala pong malunod, at provide nyo po lahat ng needs ng bawat isa sa kanila. At dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, itong mga nagbigay ngayong gabing ito. At baka meron pa pong gusto magbigay, sige lang po. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isang nagbigay ngayong gabing ito. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Kung paano, Lord, yung Bible nagsasabi tungkol sa principle ng sowing and reaping, mangyari nga po ito sa buhay ng bawat isa sa kanila. And more than they could ask or imagine, mangyari po nawa yung mga plano nyo sa kanilang mga buhay. Lord, we bring you back all the glory, honor, and praises. Amen. So may the Lord continue to bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen.